pipiliin ko una-una ang FIFA Max platform. Kasi, ayun nga, worldwide siya. Market natin, ang lahatan talaga. And for exposure-wise, dito sa bansa natin, given a chance, of course, mas happy din tayo kung pagbigyan tayo ng chance na may makita natin ang big screen or cinemas. Ayun, thank you. And for my last question, ako po, parang parehas lang rin naman po kasi na ano yun eh. Pero para sa akin po yung dalawa talaga yung gusto ko sa parehas na platform, sa sinihan and also sa Viva Max app natin. Kasi Viva Max app na po buong mundo and also sa sinihan po. Siguro mas yung sa Viva Max app po kasi natin, unti lang yung ano eh, kaya mag-ano eh, nakanood, ganyan, hindi pa nila alam. Sa sinihan, pag makikita yun ng mga lahat ng tao eh, siguro po mas ano yung sa sinihan, kasi syempre, hindi lang maipapakita yung sa sexy, siguro makikita nila yung bawat arte ng artista na umarte dun sa movie. Mas mapapakita yung talent, kasi sa Viva Max, alam naman natin, ini-skip lang po nila. Yun po, siguro mas mapapakita rin po talaga yung mga artists. Direct ikaw. Thank you pala sa question, Miromel. Ngayon ko lang ulit nakita si Miromel sa ganitong event. Sa akin, okay lang kahit ano. Parehas lang halos. Sa streaming, sure ball. Management decision na ipalabas siya sa streaming, okay lang. Palabas ka rin sa cinema, okay lang din. Kasi ang lamang lang sa streaming, buong mundo napapanood ka na. Ang OFW viewers natin napapanood na nila to. Ibang nasyon, napapanood na nila Viva Max. Yan, nasa ilalim na. Meaning, galing kami sa Indonesia last week. Ang Indonesian market ay triple ng market natin. At nanonood sila ng Viva Max. So meaning, hindi ito ang market natin, mga Pinoy. Ang market pala natin ay international. So meaning, okay din naman. Okay din naman po na tumabo ka sa takilya sa local. Kasi pag tumabo ka sa local, yun yung nagiging basihan ng streaming platform na nilalabanan natin yung Netflix. Kung tumabo ka sa takilya, bibili ka nila ng mahal. Pero pag hindi average Joe ka lang, hindi ka naman nila bibili o bibili ka nila sa mababang presyo din. Diba? Again, okay lang na walang problema sa streaming kasi worldwide, nakakaikot yung pelikula natin. Yun. Yun po siguro yung thank you. Kasi doon sa trailer, obviously, may nakiagaw sa asawa mo. Sa tunay na buhay ba, sa ngalan ng pag-ibig, kaya mong i-share ang lalaking mahal mo? Hindi po. Wala pong share na mangyayari. Sharing is not caring. Wala pong palitan. Walang lipatan. Wala pong lilipat. Ay, ikaw naman, di ba ma-in love ka sa isang lalaking may asawa na, anong gagawin mo? Pahira. Joke. Sorry ako. Well, kung asawa ko na, yun. Tutumba ko sila, joke lang. Ayoko na may kahate. Masakit yun. Ano lang, either mag-stay siya sa akin or ano siya. So kahit mahal naman mo yung guy, pag may misis na, hindi mo itutuloy? Hindi na. Pero dapat may muna. Sasali ka muna. Anyways, thank you guys and congratulations. Thank you. Great questions there. Sir, nakakatawa sa Ego sumagot no? Straight biglang ang feeling ko. Okay? The question ko, para sa dalawang girls, marami na kayong nagawang pelikula na nagpapasexy kayo. Gaano na kayong kakampante talaga sa pag-uubad sa harap ng camera? May limitasyon ka ba? Sa akin po, hindi pa rin po talaga kampante, nandun pa rin po talaga yung kaba everyday na mag-uubad. Hindi na po siguro mawawala yung sa akin po. And yung sa limitasyon, yun pa rin po, simula nung una hanggang ngayon, meron pa rin po akong limit. Wala sa taas dyan. Walang kakapit.
Dadaan lang, walang kakapit. Ganun lang. Okay. Si Aiko. Andun pa rin yung kaba, especially pag first time maka-work yung partner mo, and then love scenes. Medyo kakabahan ka mamaya yung limitation, hindi niya na napapansin. May mga ganun din. Pero sa ano naman, sa fighting spirit naman, lumalaban talaga tayo sa hubaran. Saan ka may eksena kayo nahirapan dito sa movie mo? Kay VR po. Kasi po sa sobrang close po namin, hindi na po namin maseryoso yung love scene. So tumatawa na lang po talaga kami habang nagla-love scene. Pati sa kissing scene, hindi na po talaga kami makapagseryoso. Kasalanan po to ni VR. Wala lang po talaga siya ngayon. Ay po, ano yung pinaka-challenge dito? Kasi kanina nabanggit mo, meron ka dito rape scene. Yeah, meron. Pero, naano ko na yun, na-overcome ko naman na yun. First ko rin nagawa yun with halo-halo ex kay Direct naman. Ayun, na-overcome ko naman yung takot ko dun sa rape scene. And nagagawa ko na siya ng maayos. Kumbaga, nagamit ko yung, fear na yun para magagawa ko ng maayos yung bawat eksena, especially yung rape scenes. And kung saan ako nahirapan, hindi ko makalimutan sa scene dito, sexy scene outdoor. Pwede ba yung banggitin na right? Yung sa boat scenes. Saksi ang mga lamang dagat at lupa. Meron doon. So, meron kaming sexy scene sa Sa mga tawa-tawa. Mga talaba. Saksi sila. Kayo ni Victoria. Yes, with VR. And dumagdag yun nga. So, sobrang kampante sa isa't isa. Tumatawa kami kahit naka-love scenes. Hirap na hirap ako. Ako yung nakaharap sa camera. Hindi ko mapigilang tumawa. Comedy pa ito, di ba? Ayun. Challenge talaga yun. Okay. For the nag-iisang cult director. Gusto lang namin malaman, ano naman yung gusto mong pahiwatig dito sa paggawa nitong palipat-lipat o palit-palit? Ano yung take dito ng mga tao na panood nila? Ano po yung pelikula kasi, mula nung sa lakab, at tapos papalit-palit, palipat-lipat, at saka itong darating na ex. No? So, binubuo namin siya na parang, kung sa baga, yung parang mga pelikula ng experimental cinema, nung dekada sa 70s. No? Binubuo namin yung mga pelikulang gano'n na ganun yung quality. No? Gusto namin makabuo ng mga pelikula na pwede pala siya pang festival. No? Pwede pala pang festival yung sa lakap, tsaka yung papalit-palit, palipat-lipat. No? Tinatry namin na bumuo ng socially relevant films. And again, tinatry din namin na itaas yung antas ng panonood ng Viva Max. No? Kasi, tinatry natin na panuurin nila yung pelikula at hindi sila mag-skip. So, tinatry natin na buuin nila yung pelikula at ma-appreciate nila yung mga pelikula ginagawa natin. No? Ayun, palipat-lipat, papalit-palit ay isa ko sa mga paborito kong piyesa na ginawa, no? na natapos. Kasi, challenge ako sa mga bago ko lang nakakatrabaho. No? Si Denise at si Aiko ang galing ni Aiko sa Aliparat. Ang galing din ni Denise na hindi ko pa nakakatrabaho sa iba niyang project. Na-challenge ako personal kapag nakakatrabaho ko yung mga ganitong artista. So, yun yung gusto kong gusto nating buuin na itaas natin yung antas ng panonood ng Viva Max. No? Yung kwento pa rin ang naghahatid sa atin sa panonood. Ayun, thank you po. Thank you po and good luck.